Ito ay kwento ng isang kalahating Diyos ng kasawian na ipinagbili ang sarili sa kapitalismo. Kailangan niyang magtrabaho bilang exorcist at magbayad pa ng malaking utang na naiwan ng kanyang ama. Ang Diyos ng kasawian na ito ay kailangang gumawa ng lahat ng uri ng trabaho para mabuhay, mula janitor, bodyguard, hanggang sa isang lalaking escort. Eksakto ngayon, ang babaeng ito na nagngangalang Sakura ay naisip na ang lahat ay magbabago kapag siya ay pumasok sa high school. Ngunit tila, ito ay hindi. Kumakapit pa rin sa kanya ang mga multo sa klase. Napag-usapan nila ng kaibigan niya ang estudyanteng nakaupo sa tabi ni Sakura na walang tigil sa pag-absent sa paaralan. Nakapagtataka, nagpakita siya ngayon ngunit sa isang kakaibang damit, at ito ay si Rin. Gayunpaman, si Sakura lang ang nakakakita sa kanya, kaya akala niya multo siya. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng isang higanteng aso. Si Rin ay nagsagawa ng isang ritual upang gabayan ito sa kabilang buhay. At biglang, nilamon nito si Rin at lumipad. Si Sakura ay nanonood, ganap na nalilito. Kahit tapos na ang klase, lutang-pere ang utak niya. Kinabukasan, pagdating ni Sakura sa school, muli niyang nakita si Rin. Sa pagkakataong ito, parang nakikita na siya ng lahat. Nagtanong ang guro tungkol sa maling suot na uniforme ni Rin. At nagdahilan si Rin na kung bumili siya ng mga luxury items, mahahatulan siya sa impyerno. Sa rooftop, ipinakita ng kaibigan niyang si Rika kay Sakura ang bagong binili niyang phone. Hindi magiging espesyal ito kung walang kakaibang numero na patuloy na tumatawag kay Rika. Ang boses ay patuloy na humihimok sa kanya na pumunta sa gymnasium. Nang tumingin si Sakura, may nakita siyang kainahinalang bagay na nagmumula sa telepono. Sa mga sumunod na araw, hindi na kinaya ni Rika ang mga nakakagambalang tawag sa telepono. Kahit na nablock ang numero, kahit papaano ay tumatawag pa rin ito. Maya-maya lang, dumaan si Rin. Aniya, may isang lugar na tumatanggap ng mga ganoong kaso sa likod ng paaralan sa hardin. May isang hindi nagamit na kahon ng thermometer, at maglagay lamang ng isang sulat ng kahilingan kasama ng isang alay, at ang problema ay malulutas. Pakiramdam ni Rika ay wala siyang ibang opsyon, kaya wala siyang choice kundi subukan ito. Samantalang ako, naisip ko na ang pagpapalit ng SIM card ay malulutas ang lahat. Nang mailagay na nila ang alay sa kahon, casual na lumapit si Rin at kinuha ang mga gamit para makakain. Walang makitang tao ang dalawang kaibigan ni Sakura at inakala nilang isa itong espirito, kaya tumakbo sila palayo. Si Sakura lang ang nakakakita kay Rin, kaya hinawakan siya nito at tinanong kung bakit nagagawang magpakita nito at mawala na parang multo, at kung ano ang balabal na iyon. Ipinaliwanag ni Rin na isa itong balabal ng underworld, isang bagay na ginagawang parang multo ang isang tao. Pansamantalang naunawaan ni Sakura ang bahaging iyon, ngunit nagtanong pa rin siya kung bakit ginawa ni Rin ang kahon ng kahilingan at dinaya sila upang makakuha ng mga alay. Sinabi ni Rin na ito ang kanyang paraan ng paghahanap buhay, at kinumplito pa rin niya ang mga kahilingang nakasulat sa mga liham. Sa sandaling iyon, tumunog ang teleponong nakalimutan ni Rika. Naramdaman ni Rin ang nagtatagal na pag-iisip ng isang hindi mapakali na espirito. Sumagot siya, at hiniling muli ng espirito na pumunta sa gym. Gayunpaman, naghintay sila at walang dumating. Nahulaan ni Rin na nasawi ang tao bago makarating. Naglabas siya ng isang lata ng telepono sa daigdig ng mga espirito, isang aparato na ginagamit upang makipag-ugnayan sa mga espirito. Binili ito ni Rin sa halagang 70 yen. Sinabihan niya si Sakura na umuwi, at siya na ang bahala sa iba. Nag-alok siya ng tulong, ngunit hindi niya ito kailangan. Hindi ibig sabihin na nakikita niya ang mga ito ay alam niya kung paano haharapin ang mga ito. Ang trabaho ni Rin ay gabayan ang mga kaluluwang hindi makamove on patungo sa reincarnation. Bagamat malamig siyang magsalita, wala siyang sapat na pera para tumawag, kaya nanghiram siya ng pera kay Sakura. Pagkatapos ay tumuloy na sila sa pinanggalingan ng tawag. Ang espasyong ito ay tinatawag na landas ng espirito, isang kaharian na lumalampas sa oras at espasyo upang kumonekta sa mga espirito. Si Rin ang tumawag at natagpuan ang multo. Ang espiritong iyon ay inuulit ang parehong pagkilos araw-araw at babaguhin iyon ni Rin. Ginamit niya itong balabal, at kapag ang isang buhay na tao ay nagsuot nito, sila ay nagiging isang multo. Kapag isinuot ito ng nasawi, nagiging multo sila na may pisikal na anyo, ibig sabihin ay makikita rin sila ng mga ordinaryong tao.
Pagkatapos ay inilipat nila ang multo sa gym tulad ng gusto niya. Gayunpaman, hindi naalala ng multo kung sino ang hinihintay niya. Kung magpapatuloy ito, mananatili siyang nakadikit sa mortal na mundo magpakailanman. Maya-maya lang, nagpakita si Teacher Suzuki. Matapos marinig ang sitwasyon ni Rin, nagdala siya ng bagong damit kay Rin. Malamig na kumilos si Rin, ngunit sa loob-loob niya ay tuwang-tuwa siya. Sa pagkakataong iyon, patuloy na nakatitig ang multo sa damit ni Rin. Ang mga damit na ito ay pagmamay-ari ng yumaong kaibigan ni Teacher Suzuki. Nang tanungin ni Sakura ang karagdagang detalye, ipinaliwanag ng guro na ang kanyang kaibigan ay may kaparehong pangalan, Suzuki, kaya hindi sinasadyang nasuot ng dalawa ang uniforme ng gym ng isa't isa. At noong papunta na ang kaibigang iyon para ibalik ito, naaksidente siya dahil nakonsensya pa rin siya. Iningatan ni Teacher Suzuki ang uniforme nitong mga taon. Ipinakita ni Sakura ang multo sa kanyang anyo. Matapos makumpirma ay sa kanya pala talaga ito. Bagamat lubhang nag-aatubili si Rin, wala siyang pagpipilian kundi ibalik ito. Pagkatapos nito, ang lalaki ay nakaramdam ng kasiyahan at namayapa. Sa wakas, naunawaan na ng guro ang dahilan kung bakit siya nakakatanggap ng napakaraming missed calls nitong mga nakaraang araw. Si Suzuki pala ang tumatawag, kaya pinalitan ng guro ang SIM card. Sa kasamaang palad, ang bagong may-ari ng SIM ay kaibigan ni Sakura. Habang pauwi, nakasalubong ni Sakura ang multo na laging nakikipag-chat sa kanya araw-araw. Binalaan siya ni Rin na mabilis na pumayapa, sinabi na kung mananatili siya sa mortal na mundo, siya ay magiging isang masamang espiritu, pero ayaw pumunta ng multo. Buong buhay niya ay ginugol niya ito sa pag-aaral, hindi nakilala ang pag-ibig hanggang sa siya ay nasawi, at ang pakikipagkita kay Sakura ay nagpasaya sa kanya. Noong panahong iyon, napagkamalan siyang buhay na tao ni Sakura at binati siya, pero gusto pa rin siyang pilitin ni Rin na sumakabilang buhay. At sa sandaling iyon, ang multo ay sumanib sa isang aso at naging masamang espiritu. Sinimulan nitong salakayin si Sakura, kaya dinala siya ni Rin sa ibang mundo. Ang lugar na ito ang hangganan, ang kaharian sa pagitan ng mundong ito at ng susunod. Nasa harap niya ang gulong ng reincarnation. Patuloy silang hinabol ng masamang espiritu, at dahil wala na naman siyang pera humiram si Rin ng 500 yen kay Sakura para isagawa ang exorcism. Pagkatapos ay ipinagpalit niya ang 500 yen para sa isang reincarnation wheel at pinaalis ang masamang espiritu. Pakiramdam ni Sakura ay nakapunta na siya noon pa man dito at tinanong niya si Rin kung sino talaga siya. Sinabi niya na siya ay isang taong gumagabay sa mga kaluluwa, or maaari siyang tawaging Diyos ng kasawian. Kinabukasan, ibinalik ni Sakura ang telepono kay Rika. Kamakailan lamang, ang lahat ay nagkakaroon ng parehong panaginip. Binyantaan sila ng isang babae na may bungo ang ulo, at sinabing kapag hindi sila nag-aalok ng mga bagay sa thermometer box sa paaralan, isusumpa sila. Hinala ni Sakura si Rin ito at sa katunayan, siya ay kumikita ng malaki dahil maraming tao ang nag-aalok ngayon ng pagkain. Hinawakan siya ni Sakura sa tenga at kinaladkad. Siyempre, siya ay mahirap ngunit hindi naman sobrang mahirap para kailangan niyang magbanta sa mga tao. Sa likod ni Sakura ay may dalawang babae, at ang isa sa kanila ay sinapian. Gumamit si Rin ng feather duster para walisin ang espiritu at tinulungan ang tamad na espiritu na sumakabilang buhay. Bilang kapalit ng exorcism, tumanggap si Rin ng mga handog, kaya hindi talaga ito panloloko. Binanggit ni Sakura ang kakaibang panaginip, at biglang, sa likod ni Rin, may lumabas na gate at may lumabas. Tinawag ni Rin ang kanyang lola, na ikinagalit niya, at pinarusahan niya ito. Napagtanto ni Sakura na ito ang taong patuloy na nagpapakita sa kanyang mga panaginip. Siya ay dumating upang bawiin si Rin dahil ito ay nabubuhay ng napakahirap. Naisip ni Sakura na mukhang bata pa ang lola ni Rin para sa kanyang titulo. Noong una, natuwa ang lola, pagkatapos ay nagulat na nakita siya ni Sakura. Siyempre, ang mga pananakot sa panaginip ay ginagawa niya, para lang gamaan ng kaunti ang buhay ng kanyang apo. Sinabi sa kanya ni Rin na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya, kaya kinuha niya ang lahat ng mga alay, sinabi na siya pa rin ang gumawa nito. Hinabol siya ni Rin upang maibalik sila, at sa hindi sinasadyang pagkakataon, hinawakan ni Sakura ang balabal ni Rin at sinundan siya sa kabilang realm. Habang lumilipad, napyunit ang balabal ni Rin at nahulog si Sakura sa isang kagubatan.
Bumaba si Rin para hanapin siya ngunit hindi niya ito mahanap. Samantala, nakilala ni Sakura ang isang kuneho na gustong dalhin siya sa kung saan. Bumalik si Rin sa kanyang lola at humingi ng tulong. Nagpatawag siya ng 4 na uwak para maghiwalay at hanapin si Sakura. Dinala ng kuneho si Sakura sa isang lugar na puno ng matatandang tao. Nagnakaw ito ng bangka at dinala siya. Naramdaman muli ni Sakura ang kakaibang pakiramdam ng pamilyar na para bang nakapunta na siya roon. Natagpuan ng isa sa mga uwak ang lokasyon ni Sakura at bumalik upang magulat. Sinabi ng lola kay Rin na si Sakura ay dinala malapit sa tarangkahan ng Serenity, isang lugar para sa mga taong handang pumasa ng walang kalakip. Kung hindi sila agad kumilos, si Sakura ay maaapektuhan ng kasiyahan ng iba at magpapatuloy din doon. Pumila si Sakura para sumakay sa gulong ng reincarnation. Nakita ng mga matatanda na napakabata pa niya para masawi ng napakaaga at nadama nila na nakakaawa ito. Naramdaman ni Sakura na parang may mali pero sumabay pa rin. Nagsimula siyang umakyat sa hagdan, masayang lumapit sa gulong ng reinkarnasyon, iniisip na wala na siyang pinagsisisihan. Mula sa malayo, sumugod si Rin, tinawag ang kanyang pangalan pero bigla siyang inatake. Narinig ni Sakura ang boses ni Rin at nagsimulang mag-alinlangan. Hinawakan niya ang kanyang balabal at naalala ang lahat. Kailangan niyang ibalik ito kay Rin at kaya pinabalik si Sakura dahil mayroon pa siyang nalalabing mga kalakip. Bago pa siya bumagsak sa lupa, nasalo siya ni Rin. Hindi sumuko ang kuneho at ipinagpatuloy ang pag-atake nito, nagkalat ng mga bula sa kanilang paligid at naging sanhi ng kanilang pagsabog. Pagkatapos ay gumamit ito ng higanteng carrot sa pag-atake. Dahil wala siyang side, gumamit si Rin ng pepper powder para lumaban. Kumalas ang kuneho at ibinato lahat iyon kay Rin. Nang walang ibang pagpipilian, kailangan niyang gamitin ang bagay na iyon. Nang ang kuneho ay nakakaramdam na ng pagkamayabang, si Rin ay naglabas ng isang flintlock na baril at pinaputukan ito, na nagpasabog at lumipad palayo. Nang makita ang nilalang, biglang naalala ni Sakura ang lahat, noong bumisita siya sa lugar ni Lola, nakilala niya ito, at inabot siya nito upang tuklasin ang kaharian ng hangganan. Nang malapit na itong kumilos sa kanya, may pumihil dito. Ibinalik ni Rin si Sakura, at sinabi nito sa kanya na nakapunta nga siya dito dati. Sinabi ng lola ni Rin na ang kuneho ay isang tiwaling Diyos ng kasawian. Sa halip na tulungan ang mga kaluluwa na lumipas, hinikayat nito ang mga tao na masawi upang maabot ang mga buwanang kota. Noong maliit pa si Sakura, iniligtas siya ng isang taong kamukhang kamukha ng lola ni Rin, at malinaw na siya iyon. Mula nang maligtas, si Sakura ay nakakakita na ng mga espiritu, kahit na hindi niya alam kung bakit. Naalala ng lola ni Rin na pinakain niya si Sakura ng maraming bagay mula sa lupaing ito noong bata pa siya, at ang pagkain ng kahit ano rito ay nagbibigay sa isang tao ng kakayahang makakita ng mga espiritu. Humingi ng tawad si Rin sa ginawa ng kanyang lola, ngunit sinabi ni Sakura na natutuwa siyang malaman ang dahilan. Hinatid ni Rin si Sakura pauwi. Tinanong niya kung bakit hindi siya nakatira sa kanyang lola, at sinabi ni Rin na ang kanyang lola ay isang Diyos ng kasawian habang siya ay isang tao o isang bagay na katulad nito. Noong gabing iyon, pinag-iisipan ni Sakura ang sinabi ni Rin. Sa unang pagkakataon na nagkita sila, sinabi niya sa kanya na siya ay isang Diyos ng kasawian, ngunit ngayon sinabi niya na hindi siya mausisa. Humingi siya ng tamang paliwanag kay Rin kinabukasan. Kaya, 50 taon na ang nakalilipas, ginagawa ng lola ni Rin ang kanyang karaniwang mga tungkulin. Pero dahil sa kahinaan niya sa mga gwapong lalaki, nahulog siya sa isang lalaking malapit ng masawi. Masayang-masaya siya na nakilala ang isang napakagandang babae sa pagtatapos ng kanyang buhay. Sinabi na kahit na siya ay ipanganak na muli bilang isang ipis, ito ay sulit. Ngunit sinabi niya sa kanya na ang kanyang susunod na buhay ay bilang isang alumahan. Napakaganda ng ngiti nito kaya nine-love ito sa kanya. Pagkatapos noon, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para pahabain ang kanyang buhay ng 50 taon, at ang lalaking iyon ay naging lolo ni Rin. Sa pagtatapos ng tagsibol na ito, kailangan niyang humakbang sa gulong ng reincarnation. Malamang lumalangoy siya ngayon kasama ang isa pang alumahan. Ganyan ang sitwasyon ni Rin at tungkol naman sa mga magulang niya, hindi niya alam. Noong bata pa siya, nakatira siya sa kanyang lolo. Nang gabing iyon, sumama ang loob ni Sakura sa pagtatanong ng ganoong personal na tanong. Namuhay mag-isa si Rin, kaya siguro naging mahirap ang buhay niya.
Tumunog ang telepono at galing iyon sa kaibigan ni Sakura na si Meiho. Sinabi niyang nakakita siya ng multo at bumalik siya sa paaralan kanina para kumuha ng kung ano, at nakakita siya ng makamulto na apoy sa lumang club building. Kahit na siya ay tumakas, gusto niyang bumalik at suriin muli ito. Kaya pinakiusapan niya si Sakura na sumama sa kanya kinabukasan. Kinabukasan, pumunta silang tatlo sa lumang gusali na malapit ng Gibeon. Isang higanteng pusa ang nagpakita at natakot silang tatlo. Sa sobrang takot ay nagtakbuhan sina Meiho at Rika, at nagulat si Sakura nang makita nila ito. Si Rin ay nagpakita at nakipag-away sa pusa, sa huli ay itinaboy ito. Nang gabing iyon, habang pauwi, nakasalubong ni Sakura ang isang itim na pusa. Nang makitang nasugatan ito, iniuwi niya ito, ginamo ang mga sugat nito, at binigyan ng pagkain. Paglabas niya ng silid, uminom ng gatas ang pusa gamit ang mga paa nito. Pagbalik niya, nakita niyang sinusubukan nitong magbuhat ng isang mangkok ng kanin. Tumalon ito ng diretso sa isang espiritual na landas, at hinabol ito ni Sakura. Habang humahabol, napansin niyang parang lumalaki ang pusa. Ang landas ng espiritu ay patungo sa lumang gusali ng club, at sa loob ay may mga makamulto na apoy. Pumasok si Sakura at natagpuan ang pusa na nagdadala ng pagkain kay Rin. Ang kahirapan ni Rin ay nasa ibang antas. Nakatira siya sa isang abandonadong gusali, gumagamit ng mga kandila bilang ilaw dahil hindi niya mabayaran ang singil sa kuryente. Nang magpakita ang security guard ng paaralan, kinailangan ni Rin na magtago upang maiwasang ma-kick out. Sinabihan niya ang pusa na umalis dahil tapos na ang trabaho nito. Tumanggi ang pusa, sinabi na ito ay inutusan ni Lady Tamaki, iyon ay, ang lola ni Rin, na pagsilbihan siya at may kontrata pa ito. Ang tungkulin ng tribo ng pusa ay palaging tumulong sa mga Diyos ng kasawian, at ang pangalan nito ay Rokomon. Ang kailangan lang gawin ni Rin ay pumirma sa kontrata, at ito ay maglilingkod sa kanya. Tumanggi si Rin, at sinabing hindi niya kayang alagaan ang sarili, pati pusa. Pareho silang masasawi sa gutom. Hindi iyon tinanggap ni Rokomon at sinubukan niya ang lahat para mapilitan si Rin na pumirma. Gumamit ito ng fingerprints mula sa doorknob at pinagbantaan pa siya. Ngunit malamig na tinanggihan ni Rin ang lahat at itinapon ito. Pagkatapos ay iniuwi ni Rin si Sakura sa daan ng espiritu. Naghihintay doon si Rokomon at nag-aalala talaga ito kay Rin. Ang kanyang lolo ay nasawi na, at ang kanyang lola ay hindi na mabubuhay sa mundo ng mga tao. Siya ay nanumpa lamang na manatili sa mundo ng mga tao hanggang sa pumanaw ang lolo ni Rin. Bukod pa riyan, may panibagong panata ang lola ni Rin, kailangan niyang tuparin ng 10 beses ang KPI ng isang normal na Diyos ng kasawian para makapag-asawa. Kung siya ay mabaigo, kung gayon ang kanyang mga inapo ay kailangang gawin ito sa kanyang lugar. Sa pagkakataong iyon, masayang pumayag ang kanyang lola. Siyempre, hindi niya ito matutupad. Kaya makikita si Rin bilang nagbabayad ng kanyang utang. Bilang karagdagan, si Rin ay isang kalahating Diyos ng kasawian, na isang hybrid sa pagitan ng isang Diyos ng kasawian at isang tao. Bagaman mahusay siya sa mga gawain ng isang Diyos ng kasawian, kailangan niyang gumamit ng higit pang mga kasangkapan kaysa sa isang normal na Diyos ng kasawian. At ang mga kagamitang iyon ay hindi mura. Sa kagustuhang tulungan si Rin, humingi ng pabor si Rokomon kay Sakura. Kinabukasan, dinala niya ang maraming tao sa lumang gusali ng club. Ang plano ay magpakita si Rokomon at takutin ang lahat. Pagkatapos ay sasadyap si Rin, at lahat ay magbibigay ng maraming pera sa kanya. Gayunpaman, itinigil ni Rin ang plano mula sa likod ng mga eksena. Nakatanggap siya ng liham mula sa kanyang lola na nagsasabi na si Rokomon ay tinanggal. Sinabi niya sa kanya na pumunta si Rokomon sa kanya upang maghanap ng trabaho. No choice si Rin kundi tumanggi dahil hindi niya kayang pakainin ito. Bagamat medyo malungkot, sinabi ni Rokomon na gagawa ito ng huling trabaho bago umalis pero pinigilan ito ni Rin. Samantala, habang ginagabayan ni Sakura ang iba, nakita niya ang guro na si Suzuki na nangangasiwa sa demolisyon ng lumang gusali dahil luma na ito. Biglang nagpakita ang isang pulutong ng mga daga, na nagsanib sa isang espiritu ng daga. Inatake nito si Sakura, at mabilis na sumugod si Rin para kunin siya. Nanghiram siya ng 500 yen mula sa kanya para makabili ng exorcism tools. Ngunit dahil nakalimutan niya ang kanyang wallet, wala na silang magagawa.
Kung walang gamit, walang magagawa si Rin. Pareho silang tinamaan ng daga, pero mula sa itaas inilabas ni Rukomon ang lahat at dinurog ang daga, pinaslang ito. Tuwang-tuwa si Rin sa pag-ipon ng 500 yen. Sa huli, nagpa siya ang paaralan na pansamantalang ipagpaliban ang demolisyon ng gusali. Nagpaalam si Rukomon kay Rin, ngunit nagpa siya si Rin na panatilihin siya pagkatapos ng lahat, dahil kapag wala siyang pera, kakailanganin niya ng isang tao na tutulong sa pag-e-exercise ng mga espiritu. At kaya, sa buhay ni Rin na kumakain lamang ng 3 sa 9 na pagkain, mayroon na ngayong isa pang kasama. Sa mga sumunod na araw, nagtsismisan ang klase ni Sakura ng usapan tungkol sa isang bagong transfer student. Sa labas, nakatanggap si Rin ng sulat na humihingi ng tulong. Isang multo ang nagpakita sa itaas at sumisigaw ng tulong. Lumipad si Rin para tanungin kung ano ang mali, ngunit biglang inatake ang multo at naglaho. Inatake rin si Rin at ang mga banal na abo ay itinapon sa kanya, nagpapahina sa kanya, kaya kailangan niyang tumakas. Sa sandaling iyon, muling nagpakita ang multo. Hindi pa ito na-exercise ngunit nagawang makatakas. Sinuri at kinumpirma ni Rukomon na ang mga abo ay talagang banal na abo na partikular na ginamit laban sa masasamang espiritu. May nalaglag din ang attacker at tiningnan ito ni Rin, ito ay larawan ni Sakura noong bata pa siya. Sa klase, ang bagong estudyante ay si Tsubasa. Pagdating pa lang niya ay nilapitan niya si Sakura, pero hindi niya maalala kung sino siya. Malaki ang pagmamahal ni Tsubasa kay Sakura noong bata pa siya. Kailangan niyang lumipat ng madalas dahil sa trabaho ng kanyang pamilya at hindi siya maaaring makipagkaibigan. Nakikita rin niya ang mga espiritu, kaya hindi siya komportable. Ang pakikipagkita kay Sakura ay parang nahanap na niya ang kanyang soulmate. Bumalik sa kasalukuyan, umamin si Tsubasa kay Sakura. Nagtsismisan ng buong klase dahil akala nila ay nililigawan ni Sakura si Rin dahil laging magkasama ang dalawa. Pagpasok pa lang ni Rin sa klase, gumamit si Tsubasa ng mga banal na abo para i-exercise siya. Walang pakialam si Rin at ibinalik sa kanya ang litrato. Binalaan siya ni Rin tungkol sa kanyang paraan ng pag-e-exercise ng mga espiritu, ngunit naisip ni Tsubasa na sinusubukan ni Rin na nakawin si Sakura. Pagkatapos ng klase, inanyayahan ni Tsubasa si Sakura na sabay na maglakad pa uwi, ngunit sa halip ay tumakbo siya kasama si Rin. Gusto niyang tulungan siya sa kahilingan ngayon. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala sa kanyang negosyo at umalis. Pagkatapos noon, sinimulan na ni Rin ang hiling ng multo. Hindi nakita ni Rukomon si Sakura sa paligid at hinanap siya. Bumalik siya at iniulat na kasama niya si Tsubasa. Walang pakialam si Rin, pero ang multo at si Rukomon ay gustong sumubaybay, kaya kinaladkad siya para manood. Bago pa man sila makita ay binato na naman ni Tsubasa si Rin ng banal na abo na ikinagalit nito kaya umalis na ito. Kinabukasan, pinuntahan ni Rukomon si Sakura. Samantala, dinala ni Rin ang mga multo para makita si Meiho. Ang huling hiling ng multo ay makipag-date sa isang babae bago pumanaw. Habang sila ay nag-uusap, biglang tumalon si Tsubasa. Balak niyang i-exercise ang multo pero lumapit si Sakura para pigilan siya. Nang makita ito, iminungkahi ni Meiho ang isang group outing. Sumang-ayon si Tsubasa, ginamit ito bilang isang pagkakataon na lumabas kasama si Sakura. Matapos maayos ang usapin ay umalis na si Rin. Nais din ni Rukomon na sumali sa pamamasyal, ngunit kung walang pera, kahit para sa pagkain, paano sila pupunta kahit saan? Sa sandaling iyon, nagpakita si Rika. Sa day off, nagtipon ng buong grupo sa amusement park. Medyo nagulat si Sakura na nandoon din si Rin. Bagamat ayaw niya roon, habang naglalaro ay kailangan niyang bayaran ang multo at maging maginoo sa mga babae, mahirap at lalong naghihirap. Ang babaeng iyon na si Rika, na karaniwang nag-aalok ng mas kaunti kaysa sa sinuman sa panahon ng mga pag-aalay ng espiritu, ay nag-aaksaya na ngayon ng pera sa walang kabuluhang mga laro. Nang makita siyang nahihirapang kumuha ng isang plushie toy, ginawa ito ni Rin para sa kanya. Gusto rin ni Sakura, kaya kumuha din ito para sa kanya at naging masaya ang lahat. Unti-unting nagbago ang pananaw ni Tsubasa sa multo at nagsimula silang kumuha ng commemorative photos na magkasama. Dahil hindi makukuha ng mga multo ang mga regular na camera, kinailangan ni Rin na magrente ng isa mula sa spirit realm, na hindi naman mura. Pagkatapos kumuha ng mga larawan, oras na para sumakabilang buhay ang multo.
Sumakay siya sa Ferris wheel kasama ang tatlong babae habang nagliliwanag ang mga paputok sa kalangitan. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa lahat. Kahit kakakilala lang niya ng multo ay hindi man lang nakaramdam ng takot si Mayho. Nang matapos na ang lahat, umuwi si Rin at kumuha ng karagdagang trabaho para mabayaran ang kanyang mga gastusin. Habang si Sakura ay nakayakap sa plush toy na napanalunan ni Rin para sa kanya. Kinabukasan, masayang bumalik si Rukomon mula sa kaharian ng mga espiritu, dala ang isang wanted poster para sa isang masamang espiritu na nagkakahalaga ng 100,000 yen. Ito ay masyadong malaki upang palampasin, kaya agad na tinanggap ni Rin ang trabaho. Samantala, pabalik sa silid-aralan ni Sakura, kakaiba ang mga tatak ng kamay sa buong lugar. Sinuri ito ni Tsubasa at napagpasyahan na sila ay parang mga tatak ng kamay ng isang bata. Naghagis siya ng banal na abo sa pisara, pinilit ang masamang espiritu na tumakas sa sakit, at nakuha sila ni Rin. Kinuha ni Rin ang reward at tumakbo pa uwi. Ngunit nang buksan niya ito, nakita niya ang isang maliit na babae sa loob. Kakatwa, walang naramdaman si Rin tungkol sa kanya na nagdulot sa kanya ng 100,000 yen. Nagpakilala ang dalaga bilang si Haniko, ang sikat na toilet ghost. Gayunpaman, 5 taon na ang nakalilipas, siya ay pinalaya sa kanyang paboritong banyo ng walang iba kundi ang sinumpa na si Tsubasa, na pinilit siyang gumala mula noon. Sinabi sa kanya ni Rin na kailangan niyang sumakabilang buhay, ngunit tumanggi si Haniko na gawin ito hanggang sa makaganti siya kay Tsubasa. Pagkatapos noon, biglang nagpakawala ng kaina-hinalang lakas si Haniko. May malinaw na nagbibigay sa kanya ng enerhiya. Sinubukan muli ni Tsubasa na ihagis ang Holy Ash, ngunit hinarang ito ni Haniko. Itinali niya siya ng mga sanitary pad at pinalabas siya ng tubig sa banyo. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang tunay na masamang espiritu na nagkakahalaga ng 100,000 yen at nagsisimula pa lang ang kanyang paghihiganti. Hindi pinapayagan ni Rin na mag-amok ang 100,000 yen, kaya kinailangan niyang mahuli ito. Ngunit kailangan muna niyang mang-alap ng impormasyon. Kilalanin ang iyong kaaway, manalo sa bawat laban. Tinanong ni Rin ang kanyang lola at nalaman na ang pangalan ng masamang espiritu ay Toichi, isang kalipunan ng maraming masasamang espiritu. Kailangan niyang ihiwalay ni Rin si Haniko kay Toichi. Ang paghiram ng kapangyarihan ng ganoon ay parang pagkuha ng mataas na interes na pautang. Ang 10% na interes sa loob ng 10 araw ay nangangahulugang magbabayad si Haniko ng mabigat na presyo. Dahil siya ay orihinal na isang hindi nakakapinsalang multo, hindi siya karapat-dapat sa kapalarang ito. Ngayon ay kailangang maghanda ng lubusan si Rin para sa pangangaso, ngunit saan siya kukuha ng pera? Ang mga sandata mula sa kaharian ng mga espiritu ay mahal lahat. Samantala, sa mundo ng mga tao, nagsimulang magdulot ng kaguluhan si Haniko sa mga banyo. Naghanda si Tsubasa ng bagong henerasyong armas ng exorcism. Nang matagpuan niya si Haniko ay walang tigil siyang nagpaputok. Tumakbo palabas ang dalaga at humingi ng tulong kay Toichi. Nang malapit na itong magbigay sa kanya ng kapangyarihan, pumasok si Rin at binalaan siya tungkol sa mga kahihinatnan ng paghiram ng kapangyarihan. Kung hindi siya makakapagbayad sa oras, maaabsorb siya. Lumaki ng husto si Toichi sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga walang muwang na multo na tulad niya. Dumating si Tsubasa at pinaputukan si Toichi, na naging dahilan upang mahati ito sa maraming maliliit na anyo. Inihagis ni Rin si Haniko kay Tsubasa at bumalik si Rukomon na may dalang mabigat na sandata, isang scythe. Ang scythe na ito ay orihinal na pagmamay-ari ni Rin ngunit isinangla niya ito dahil sa kahirapan. Sa kabila ng nakakatakot na hitsura nito, ang anumang masamang espiritong matamaan nito ay gagaan ang pakiramdam at papayag na sumakabilang buhay. Ang mga clone ng Toichi ay nagsimulang kabahan at nagsimulang magsagawa ng isang pulong ng diskarte. Pagkatapos ay sinusugod nila si Haniko upang makuha ang kanyang kapangyarihan. Humakbang si Tsubasa at taos-pusong humingi ng tawad kay Haniko sa kanyang ginawa noon. Inilabas niya ang kanyang Biblia, hindi para magbasa ng mga panalangin, kundi para paulit-ulit na hampasin si Toichi sa ulo nito. Sa sakit, pinayagan ni Toichi si Rin na gawin ang exorcism. Sa pagtanggap ng taos-pusong paghingi ng tawad ni Tsubasa, hindi na nagtanim ng sama ng loob si Haniko at sinundan si Rin sa gulong ng reincarnation. Si Rin ay mas masaya kaysa dati at malapit na siyang magbulsa ng 100,000 yen.
Gayunpaman, kinuha na ng may-ari ng sanglaan ang buong gantimpala bilang bayad para sa mga pinsalang dulot ng pagbagsak ni Rokomon sa kanyang bintana at para sa mga bayarin sa paghahatid. Kamakailan, nakarinig si Mayho ng tsismis tungkol sa isang misteryosong dambana. Noong nakaraang araw, tinulungan niya ang isang babae na kumamo sa kanyang likod at bilang kapalit, sinabi sa kanya ng babae ang tungkol sa isang malapit na dambana. Kung may narinig kang boses ng bata doon, huwag kang lalapit or hawakan ang kahit ano. Dahil sa curiosity, inimbitahan ni Mayho sina Sakura at Rika na tingnan ito. Sure enough, nakarinig sila ng mga sigaw ng tulong pagdating nila. Ang dalawa pa ay tumakbo sa unahan at ang ilang mga kamay ay nagsimulang mag-abot. Tumakbo si Sakura para hanapin si Rin. Nang matagpuan siya nito, nasa kalagitnaan ito ng pagtulong sa isang sugatang lalaki na ang mga sugat ay dulot ng kanyang nakababatang kapatid. Nagpasya si Rin na harapin muna ang kasong iyon. Pagdating nila sa kanyang bahay, nalaman nilang nasugatan din ang kanyang mga magulang at ang kanyang nakababatang kapatid ay sinapian ng espiritu ng pusa. Dahil hindi ito masamang espiritu, hiniling ni Rin kay Rokomon na dalhin ang scythe. Dahil ang scythe ay hindi direktang pumuputol sa katawan ng tao, maaari itong magamit ng ligtas. Gayunpaman, hindi nakuha ni Rin ang slash at aksidenteng naputol ang scythe. Kinamot ng pas ang espiritu ang kanyang mukha bago tumakas, at hinabol ito ni Tsubasa. Habang naghinaing si Rin sa gastos sa pagkumpuni, sinubukan ni Rokomon na gumawa ng mabilisang pag-aayos. Ipinaliwanag ng kaibigan na ang nakababatang kapatid na lalaki ay lumalabas ng ganoon tuwing gabi at sa tuwing sinusubukan nilang pigilan siya, inaatake sila. Bukod pa rito, ilang mga kaklase ang nawala, 4 sa kanila para maging eksakto. Bukod sa kanyang nakababatang kapatid, isa lamang sa mga nawawalang bata ang ligtas pa rin. Nang maglaon, kinausap ni Sakura si Rokomon, at ipinagpatuloy ni Tsubasa ang paghabol sa espiritu ng pusa sa isang residential area, na nagkataong bahay pala ng kaibigan. Samantala, dinala ni Sakura si Rokomon sa isang dambana kung saan nakakulong lahat ang bata, ang kanyang mga kaibigan, at maging ang isa na dapat umanong ligtas na bata. Si Tsubasa ay tinambangan ng 2 espiritu ng pusa at hindi makagalaw. Dumating si Rin upang iligtas siya, na may hawak na isang pinagtagpi-tagping scythe. Ikinwento ng mga batang sinapian ng pusa kung paano sila naakit na buksan ang dambana ng isang babaeng nakakimono habang pauwi mula sa paaralan. Ang dambanang iyon ay talagang tinatakpan ang 2 espiritu ng pusa. Sa sandaling napalaya, ang mga espiritu ay agad na nagsimulang angkinan ang mga bata. Hinanap sila ni Rokomon sa encyclopedia ng mga espiritu ng pusa at natagpuan ang kanilang mga pagkakakilanlan pati na rin ang paraan upang muling itatak ang mga ito. Ngunit hindi makalaban ng maayos si Rin gamit ang sirang scythe. Una, pinalaya niya si Tsubasa, pagkatapos ay naghagis ng nagninangas na gulong upang makagambala sa mga espiritu. Dumating si Sakura at sinubukan ni Rokomon na takutin ang mga pusa ngunit sa halip ay natakot. Pagkatapos ay sinabi ni Sakura kay Rin ang paraan para maselyo silang muli, ilagay lamang ang kanilang paboritong pagkain sa loob ng dambana at sila ay babalik sa kanilang sarili. Sa kasamaang palad, ang kanilang paboritong pagkain ay salmon, na masyadong mahal. May naisip si Rin, pinagpag niya ang sirang scythe para maakit ang atensyon ng mga pusa, pagkatapos ay hinikayat silang 2 pabalik sa dambana. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita ang babaeng nakakimono at sumalakay, sinipsip si Rin sa loob kasama ang mga pusa. Itinuro siya ng mga bata, at ipinahayag niya ang kanyang sarili na isang nahulog na Shinigami. Nang makuha ang apo ng isang malakas na Shinigami, itinuturing niya itong isang karapat-dapat na premyo. Habang sinusubukan niyang buhatin ang dambana, kinuha ito ni Tsubasa at sinira ito upang palayain si Rin, na binayaran ang kanyang utang. Ang mga espiritu ng pusa ay nagngangalit at inatake si Rin. Ngunit naisip na ni Tsubasa kung paano sila haharapin. Tumawag siya ng delivery service para magdala ng 30 yen serving ng salmon, bagay na hindi pa natikman ni Rin at maging ng tagapagsalaysay sa kanilang buhay. Habang nilalamon ng mga pusa ang pagkain, ikinalat ni Tsubasa ang mga catnap sa kanilang paligid, pinatahimik sila hanggang sa mapayapa silang pumasa. Pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Toichi, muling pinag-iisipan ni Tsubasa ang kanyang mga pamamaraan ng exorcism. Marahil ay hindi palaging karahasan ang sagot.
Nang maglaon ay inayos nila ang dambana at sinamantala ni Rokomon ang natirang tuna upang maiuwi. Matapos matanggap ang quest reward, pumunta si Rin at Rokomon para bumili ng bagong side. Samantala, bumalik ang nahulog na Shinigami upang iulat ang sitwasyon sa kanyang superior. Kinabukasan, sa kanyang pag-uwi, si Sakura ay nakatagpo ng isang multo na ang ulo ay naipit sa isang poste ng utility. Biglang may nagpakita na vampira, may sinabi tungkol sa isang sumpa na nakasulat sa noo ng multo, at kinaladkad ito palayo. Kinabukasan, pinuntahan ni Sakura si Rin. Nakatanggap lang siya ng kahilingan na magangat ng sumpa. Ang kasintahan ng nagpadala ay naaksidente sa motorsiklo 3 araw ang nakalipas. Kailangan niyang ipaliwanag ang mga bagay ng mas detalyado, kaya hiniling niya kay Rin na makipagkita sa kanya sa rooftop. Pagdating nila, nakakagulat na may 2 pang tao na pinatawag din ng mga sulat mula sa parehong nagpadala. Sinuri ni Sakura at nalaman na ang parehong mga titik ay may magkatulad na sulat kamay at parehong pagkakamali sa spelling, Ai-chan. Biglang hinawakan ang dalaga at muntik ng mahayla ng multo noong nakaraang araw. Nagawa niyang itapon ito at tumakas ito. Narito ang sitwasyon, ang babae ay si Suzo, ang kanyang kaklase ay si Tamayo, at ang multo ay ang kanyang kasintahan, si Reggie. Nang mapagtanto na ito ang espiritu ni Reggie, natarante si Suzo dahil buhay pa si Reggie. Ang aksidente sa motorsiklo na nabanggit ay talagang nadulas lang si Reggie at nataman ang ulo sa poste habang naglalakad sa kanyang motor. Sinuri ni Rin ang katawan ni Reggie at nakitang hindi na ito madyay gising. Ang sitwasyon niya ay tinatawag na kaluluwang buhay. Ang kanyang espiritu ay umalis sa kanyang katawan habang nabubuhay pa. Upang maibalik siya, kailangan lang nilang makuha ang kanyang kaluluwa. Nang magpakita ang kaluluwa ni Reggie na nakasakay sa motorsiklo, galit na galit siya. Sa pag-aakalang sina Suzo at Tamoya ay nakikipag-date sa kanyang likuran habang siya ay walang malay, si Rin ay mabilis na gumamit ng vacuum upang subukang sipsipin ang kaluluwa pabalik, ngunit may biglang hamarang sa kanya. Biglang nagpakita ang isang demonyo, tila kakilala si Rin. Hindi niya nakalimutan ang kanyang sama ng loob at matagal na niyang hinintay ang araw na ito para sa paghihiganti. Nagsimula ang kwento 6 na taon na ang nakararaan noong nasa ika-4 na baitang sila noong tag-init na iyon. Ang demonyo ay may atas na kolektahin ang mga kaluluwang walang pag-asa at ipadala sila sa impyerno. Minsan ay nakakita siya ng naghihingalong kuneho pero saktong kukunin na niya ito, nagpakita si Rin. Noon, mayaman pa si Rin dahil buhay pa ang kanyang lolo. Binigyan ni Rin ng karot ang kuneho na agad namang nabuhayan. Galit na galit, sinubukan ng demonyo na umatake ngunit madaling naitaboy ni Rin. Sa buong tag-araw, hindi siya hinayaan ni Rin na mangolekta ng kahit isang kaluluwa. Dahil dito, napag-alitan ng demonyo at nagpigil ng grado. Determinado siyang maghayganti sa anumang paraan, tinawag niya ngayon ang kanyang sarili na Masato, kahit na mali ang spelling ng kanyang pangalan. Ipinahayag ni Masato na kukunin niya ang kaluluwa ni Reggie bilang kabayaran para sa mga kaluluwang kuneho, manok, at buwaya na nawala sa kanya noon. Nakikita siya ni Sakura na parang bata at maliit, at ipinagmamalaki ni Masato na walang sino man ang mas maliit kaysa sa kanya. Hinabol siya ni Rin ngunit mabilis siyang nawala ni Masato sa landas ng espiritu. Pag-uwi, napagtanto nilang kailangan nilang kumilos ng mabilis. Kung ang kaluluwa ay nanatiling hiwalay sa katawan ng masyadong matagal, ito ay magiging isang masamang espiritu. Pumayag si Rin na kunin ang trabaho ng libre. Dahil sa personal na pananagutan, nakita ni Sakura ang isang card na inihagis ni Masato. Sinuri ito ni Rokomon at natuklasan na ito ay bank card ni Masato na may nakasulat na PIN mismo. Binalak nilang kunin ang lahat ng kanyang pera, pero hindi masabi ni Sakura kung ganoon nga ba talaga si Masato na walang isip or nagpapanggap lang. Kinabukasan, nagsimulang sampain ng kaluluwa ni Reggie si Suzo. Habang graffiti lang ang nakuha niya sa kanyang mga notebook, nasagasaan si Tamayo ng motor. Galit na galit, ipinahayag ni Suzo na hinding-hindi niya mapapatawad si Reggie. Nang marinig ito, nalungkot si Reggie at tumakbo. Hinabol siya ni Sakura para magsalita, at mas lalong nagpaliyab si Masato sa pamamagitan ng pag-abot kay Reggie ng Photoshop na larawan nina Suzo at Tamoya na nagkikis. Halatang peke iyon pero naniwala si Reggie. Inihayag ni Rokomon na isinumpa ni Masato si Reggie gamit ang isang charm.
Kahit na mali ang pagkakasulat, gumana pa rin ang sumpa at ginugulo ang isipan ni Reggie. Pagkatapos ay inatake ni Masato si Sakura ngunit sakto namang dumating si Rin para iligtas siya. Pumunta siya sa kaharian ng mga espiritu at bumili ng anteng-anteng para maputol ang sumpa kay Reggie. Kahit nakalaya, hindi makalimutan ni Reggie ang kanyang ginawa. Bago pa siya madala, hiniling niya kay Sakura na sabihin kay Suzu na itapon ito. Kinuha siya ni Masato at hinabol naman siya ni Rin. Samantala, bumalik si Sakura kay Suzu para alamin kung ano ang ibig sabihin ni Reggie. Birthday pala ni Suzu ang araw na iyon kaya baka regalo ang binanggit ni Reggie. Pumunta si Sakura sa lugar ng aksidente para sa mga pahiwatig habang tinugis ni Rin si Masato sa impyerno. Doon, hinabol siya ng demonyo dahil wala siyang passport ng demonyo. Sa kabutihang palad, gumamit si Rin ng kalapit na crate ng saging upang maiwasan ang pagkuha. Narating ni Sakura ang poste ng utility na sangkot sa aksidente. Gumamit si Rokomon ng isang espesyal na papel para magsalita ito. Ngunit ang ginawa nito ay galit na sumumpa sa isang aso dahil sa patuloy na pag-ihi dito. Sa pag-aakalang baka may hawak na bakas ang aso, binisita nila ang bahay nito. At sigurado na, ugali ng aso na mag-imbak ng mga gamit kasama na ang regalo ni Reggie. Ito ay isang pares ng couple rings, bagay na gusto ni Suzu. Napaluha siya sa tabi ng katawan ni Reggie, pero naramdaman pa rin ni Sakura na may hindi tama. Mukhang nagbitiw na ang kaluluwa ni Reggie sa impyerno, dinala ni Masato si Rin sa isang silid na puno ng mga banga na naglalaman ng kaluluwa ni Reggie. Si Rin, hindi sigurado kung alin ang tunay, ay inatake sa halip si Masato. Umiwas si Masato at nabasag ng ligaw na pag-atake ang isang bintanang pag-aari ng kalapit na demonyo. Dahil sa galit, nagsimulang magwala ang demonyo. Naakit ni Masato si Rin sa isang bitag sa utang at ang anumang pinsalang mata mo ay sisingilan sa nanghihimasok, ibig sabihin ay hindi makakaalis si Rin sa impyerno hanggat hindi nababayaran ang pag-aayos. Itinapon ni Masato ang banga na may kaluluwa ni Reggie habang sina Sakura at Rokomon ay nakarating din sa impyerno. Ito ang kapitalistang impyerno kung saan ang pagtaas ng populasyon ay humantong sa pagtaas ng krimen. At para mapadali ang pagproseso, ang burokrasya ay nagtayo ng mga gusali ng pamahalaan. Wala itong pinagkaiba sa mundo ng mga tao na may mga trabaho at pagsusulit. Dumaan sila sa lugar na napinsala ni Rin, at mukhang magastos ang pag-aayos. Ngunit hindi nag-alala si Rokomon, nasa kanya ang card ni Masato. Kahit na naghinala si Sakura na maaaring ito ay isang bitag. Nang subukan ni Rokomon na mag-withdraw ng pera, lumiwanag ang ATM. Samantala, si Rin ay patuloy na niloloko ni Masato at dahan-daang itinulak ng mas malalim sa sawi na impyerno, kung saan ang mga demonyo ay nagpagol ng walang katapusan ng walang pagbalik. Ninakaw pa ni Masato ang sandata ni Rin, pero nakatakas si Rin at hinabol siya ng mas malalim. Habang ipinagpatuloy ni Masato ang kanyang pagsira, sa sandaling iyon ay nagpakita si Sakura na may dalang malaking tumpok ng pera na na-withdraw mula sa ATM. Ngumisi si Masato dahil ito ay pekeng pera. Kung ginamit ito ni Rin, itatapon siya sa kulungan ng impyerno. Nakapagtataka, hindi ginamit ni Rin ang pera. Ginawa niya itong sandata at inatake si Masato, pagkatapos ay binawi niya ang kanyang karit at hinampel si Masato. Alam na alam ni Rin na peke ang pera at nang dumating ang security guard, sa halip na tanungin kung sino ang naging sanhi ng kaguluhan, tinanong niya kung sino ang gumawa ng pekeng pera, isang napakabigat na pagkakasala. Mabilis na tinuro ni Rokomon si Masato pero pinigilan siya ni Rin at pinagtakpan. Bilang ganti sa kabaitang ito, binayaran ni Masato ang pagpapaayos sa lugar ni Rin. Nagtagumpay sila sa pagbabalik kay Reggie, at pinuri pa ni Rin si Sakura sa pagiging malaking tulong nito. Nagsimula ang pagdiriwang ng paaralan, na nagtipon ng isang malaking pulutong ng parehong mga buhay at mga sawi kahit na mga bagay. Sa klase, hiniling ni Sakura kay Rin na tumulong sa pagtatapon ng basura, habang nakasunod si Tsubasa. Habang naglalakad sila, may naramdaman si Rin at biglang may lumipad palabas mula sa basurahan at nagsimulang magdulot ng kaguluhan sa gym. Sa pagsisiyasat, lumabas na ang entity na ito ay nagdudulot ng gulo mula nang linisin ng drama club ang kanilang mga lumang props. Ilang beses man itong itapon, bumabalik pa rin ito at nakakabit sa ulo ng mga tao.
Matapos suriin ito, napagpasyahan ni Rin na hindi ito isang mapaghiganti na espirito kundi isang bagay na nagkaroon ng kaluluwa pagkatapos ng maraming taon. Gamit ang isang interdimensional seal, natuklasan niya ang pagnanais nito. Nagalit ito dahil naputol ang eksena nito at gusto nitong gampanan ang bahagi nito. Gayunpaman, hindi nito matandaan ang anumang mga linya or kung aling bahagi ang nilalaro nito. Dahil may isang pares ng sandals sa mga props, napag-alaman nilang mula ito sa isang dulang Cinderella, kaya napagpasyahan nilang i-reenact ito. Gayunpaman, wala sa mga babae ang gustong magsuot ng wig. Nag-volunteer ang club president pero babae lang ang tatanggapin ng wig, kaya napatingin ito kay Sakura, kahit hindi niya alam kung paano kumilos. Pumayag naman si Sakura kung ipapasaya nito ang wig. Binalaan ni Rin ang Peluka na kumilos ng maayos. Nagsimula ng normal ang dula hanggang sa eksena kung saan ipinatawag ang karwahe ng kalabasa. Nagalit ang wig at inatake si Rin. Sinuri niya ang script at napansing may ilang linyang na-cross out. Nang suriin ito ni Sakura, napagtanto niya ang pagkakamali. Napakalaki ng karwahe noon, hindi na nila kailangang magdala ng mga kabayo, at ang Peluka ay orihinal na ginamit bilang buntot ng kabayo. Pagkatapos noon, maayos na nilang ipinagpatuloy ang dula. Maya-maya ay may naramdaman na naman si Rin. Habang nagdadala ng mga alay sa lumang gusali ng paaralan, isang kalabasa ang naghihintay doon at humingi ng tulong kay Rin. Samantala, sa klase, narinig ni Sakura sina Meiho at Rika na nag-uusap tungkol sa isang babae na tila kinakausap ang sarili, ibig sabihin ay multo ang kausap. Sa sandaling nabanggit ang salitang multo, nagpakita si Tsubasa at nagsimulang magwisik ng mga banal na abo kung saan-saan. Tumakas ang multo, nag-iwan ng sulat na nag-aanyaya sa dalaga sa rooftop. Sumunod si Sakura at nadatnan niya ang dalagang si Maria na inaakit ng multo para tumalon. Sa kabutihang palad, dumating si Rin sa tamang oras upang iligtas siya. Ang multo pala ay isang nakorrupt na Shinigami at nagising si Maria na walang maalala sa nangyari. Ang taong kausap niya ay isang sikat na senior sa nakaraan at bigla siyang lumapit sa kanya ngayon, ngunit nanghihinayang ipinaalam ni Rin na nasawi na ang lalaki at ang kalabasang figure ay ang kanyang tunay na anyo. Sa kanyang pagpunta sa gulong ng reincarnation, nalinlang siya ng tiwaling Shinigami na nagnakaw ng kanyang mukha sa labas. Ang masasamang Shinigami ay nangakit ng mas maraming babae at kalaunan ay dinala silang lahat sa isang kastilyo. Bagamat nag-aalala si Sakura, inaasahan na ito ni Rin at natitiyak niyang babalik ang Shinigami. Pagkatapos ay nagbalat kayo si Rin bilang isang babae gaya ng inaasahan. Bumalik ang Shinigami nang makita ang love letter na isinulat ni Rin. Sa pag-aakalang si Sakura ang sumulat nito at sinubukang dukutin siya, inatake siya ni Rin, at nang sumugod ang lahat sila ay dinala. Tandaan na ang mga ordinaryong tao ay walang nakikita. Nakita lang ni Narika at Meiho ang mga bagay sa isang malabo, baluktot na paraan. Sa loob ng kastilyo, maraming pekeng Shinigami ang natipon. Nahuli rin si Tsubasa kasama ang tunay na Shinigami at Rokomon. Masyadong malaki ang hola, na nagpapahintulot kay Rokomon na makatakas at itapon ang magic staff kay Rin. Pagkatapos ng ilang pitik, gumamit si Rin ng spell para mapalaya ang lahat. Bumalik ang tiwaling Shinigami at sa wakas ay napalaya ang lalaki. Lahat ng babae ay lumapit sa kanya. Pagkatapos ay naglunsad si Rin ng pag-atake sa Shinigami, nakipagtulungan kay Rokomon upang pabagsakin ang mga underling at pagkatapos ay talunin ang pinuno ng ring. Ang Shinigami ay nagpagulong ng isang higanteng kalabasa kay Rin, ngunit siya ay mabilis na nakakontra at pinabalik ito, natalo siya. Kahit na sa pagkatalo, ang Shinigami ay mapagmataas dahil ang mga babae, nang malaman na ang senior ay nasawi, sinabi na gusto nilang masawi kasama niya. Gayunpaman, tumanggi ang senior, sinabing gusto lang niya ang mga mas mature na babae. Dahil nasira ang kanyang plano, nasawi din ang tiwaling Shinigami. Nang gabing iyon, nagpasalamat ang lalaki sa lahat at lumipat sa kabilang buhay. Salamat sa kanyang maid outfit, nanalo rin si Rin ng Most Beautiful Girl Award at nakatanggap ng premyo na 12 boxes ng instant noodles. Ngayon ay pumasok si Rokomon sa paaralan at nalaman na ang pagkatalo sa isang tiwaling Shinigami ay magkakaroon ng gantimpala. Sinisipon ang kanyang guro at ipinasa ito sa kanya. At nang bumalik si Rokomon para magsumbong kay Rin, nahawaan din siya nito.
Lumapit si Sakura para tingnan sila, ngunit dahil ang sakit ay kumakalat lamang sa mga espirito, wala siyang dapat ipag-alala. Mula sa kabilang buhay, dalawang doktor na ipinadala ng mga kamag-anak ni Rin ang dumating upang gamutin siya, ngunit hindi nagtagal ay nalantad sila bilang tiwaling Shinigami. Tinalo sila ni Rin at hiniling na malaman kung sino ang nagpadala sa kanila. Bagamat hindi nila nilayo na magsalita, isang banta ng impeksyon ang nagpilit sa kanila na sumunod. Nang ay lahad na nila ang pangalan, biglang lumipad ang isang kanay at pinatahimik sila. Pagkatapos, dadalhin na sila ni Rokomon upang kunin ang gantimpala. Nang hapong iyon, ikinwento ni Sakura kay Tsubasa kung paano tinanggap ni Rin ang utang ng kanyang lola. Kinabukasan, bumalik si Rokomon sa takot. May gumastos na sa reward money at ngayon ay may utang pa. Nang bumisita si Sakura, bumagsak ang baha ng mga abiso sa utang. Mula sa loob ay lumabas si Sabito, ang ama ni Rin. Casual niyang sinabi, ginastos ko lahat ng perang kinita mo. Malinaw na hindi maayos ang relasyon ng mag-ama, at ang utang na dala ni Rin ay nagmula sa kanyang ama. Nag-loan si Sabito gamit ang pangalan ni Rin sa pamamagitan ng joint liability scheme, ibig sabihin kapag hindi makabayad ang ama, mananagot ang anak. Sinabi ni Sabito kay Rin na hindi siya dapat mamuhay ng malupit dito, at dapat na bumalik sa kabilang buhay upang pamahalaan ang kumpanya ng pamilya sa halip. Hindi ba mas madali iyon? Sa sandaling iyon, dalawang Shinigami sa labas ang kumukulong sa mga tao. Nagmadaling lumabas si Rin upang iligtas sila, ngunit inagaw ng kanyang ama ang kanyang karit para iligtas ang dalawa at ibinunyag na siya ang pinuno ng isang ilegal na tiwaling kumpanya ng Shinigami. Ipinahayag niya na sa huli ay susuko si Rin sa mundo ng mga tao at babalik. At kapag dumating ang oras na iyon, maghihintay siya at pagkatapos na wala siya. Nagulat si Sakura na ang ama ni Rin ang pinuno ng tiwaling Shinigami, ang mga nagnanakaw ng habang buhay para lang matugunan ang mga kota. Lumala ang kalagayan ni Rin. Nang magpahinga siya, nalaman niyang ninakaw ng kanyang ama ang kanyang isang mahalagang banig. Determinado, hinanap niya ang kanyang ama kasama sina Sakura at Tsubasa. Sa daan, ginamit ni Sabito ang mismong banig na iyon para bitagin sila. Ibinunyag din niya na buhay pa ang ina ni Rin sa kabila ng dati nang sinasabing siya ay nasawi. Noong maliit pa si Rin, nagdiriwang kasama ang kanyang mga lolo't lola sa wakas sa pagbabayad ng kanilang mga utang, lihim na ninakaw ng kanyang ama ang ipon ng bata. Pinalayas siya ng kanyang lola at ngayon ay nakarating na sila sa makulimlim na kumpanya ni Sabito. Tinanong ni Sakura kung ano ang hitsura ng ina ni Rin, ngunit hindi maalala ni Rin. Pagkatapos ay pinangunahan sila ni Sabito upang salubungin siya ngunit sa halip ay ipinakita ang isang lineup ng hindi mabilang na mga foster na ina. Nag-organize siya ng contest para mahanap ang ina ni Rin pero malinaw na ginagamit niya lang ito para makahanap ng bagong asawa. Ang lahat ng mga babae doon ay kanyang mga kasintahan, parehong tao at Shinigami, at ang kanilang mga gastos ay pinondohan ng pera na ninakaw mula kay Rin. Inalis ni Sabito ang grupo ni Sakura at ngayon ay may dalawang pagpipilian si Rin, maging isang tiwaling Shinigami, magpakasal, at magmana ng kumpanya, or hayaang ipadala sina Tsubasa at Sakura sa gulong ng reincarnation. Nawala si Rin at tumakbo para hanapin sila. Nakakulong si Sakura sa isang silid kung saan naghahanda ang mga malalambot na hayop para ipagdiwang ang bagong direktor ng kumpanya, at nilayon niyang gamitin ang pera ni Rin para bumili ng pagkain. Nakapagtataka, hindi nakalock ang kwarto, kaya tumakas si Sakura para hanapin si Rin. Noong panahong iyon, siya ay hinahabol ng ibang Shinigami. Nang siya ay napapaligiran, dumating si Tsubasa upang tumulong. Iniwan ni Rin ang mga bagay sa kanya at tumakbo, ngunit nag-ambala si Tsubasa ng isang booth ng pag-ibig. Samantala, si Sakura, na nawala sa pasilidad, ay napadpad sa dalawang Shinigami na naghahatid ng pagkain para sa party. Sumama sa kanya si Tsubasa at nakarating sila sa venue ng kasal. Ipinagpatuloy ni Rin ang pakikipag-away sa kanyang ama. Tinanong ni Sabito kung bakit ayaw tanggapin ni Rin ang kasal, may lihim ba siyang nagustuhan. Nakakatulala ang tanong na ikinabigla ni Rin. Binigyan siya ni Sabito ng kondisyon, kung manalo si Rin, maaari siyang umalis. Ngunit kung natalo siya, kailangan niyang magpakasal at kunin ang kumpanya. Nagpatawag siya ng mas advanced na bersyon ng Wheel of Fire kaysa kay Rin at tumayo ang mag-ama sa entablado ng labanan.
Ang will na ito ay may kakaibang kakayahan, kaya nitong sumipsip ng anuman at i-convert ito sa orihinal nitong halaga sa pananalapi, mga damit, scythe, maging ang pantalon ni Rin ay gawing cash. Inabot ni Sub-asa kay Rin ang isang tumpok ng mga pinggan ng kumpanya para ihagis. Kung tutuusin, ari-arian sila ng kumpanya. Habang nanonood si Sakura, may nagpakitang selyo at ibinalik sa kanya si Rukomon. Sa leeg nito ay may note na nagpapahiwatig ng lokasyon ng opisina ng direktor. Hindi kayang patuloy na lumaban ng ganito si Rin. Sa ibaba, isang delivery guy ang nagdala ng pagkain, at si Rin ay sumugod at binato ang isang buong slab ng karne ng baka sa kanyang ama. Habang bumubuga ang pera, ginamit ni Rin ang hangin para iihip ang lahat patungo sa delivery guy, na naghatid ng psikolohikal na suntok sa kanyang ama. Gayunpaman, hinawakan ni Sab ito ang isang pekeng selyo na may pangalan ni Rin, ibig sabihin ay maaari siyang magpatuloy sa paghiram sa ilalim nito kapag maayos na ang lahat. Samantala, natagpuan ni Sakura ang opisina ng direktor at natuklasan ang isang safe. Kahit na may susi, kailangan nito ng passcode. Isang gwardya ang nagpakita, at pinigilan siya ni Rukomon habang si Sakura ay nag-iisip sa kanyang utak. Pagkaraan ng ilang sandali, pinindot niya ang marketing sab ito, ang pangalan ng ama ni Rin, at sa kanyang pagtataka, gumana ito. Isang alerto ang na-trigger, at lahat ng Shinigami ay ipinadala upang manghuli kay Sakura. Sinubukan ni Rin na magmadali, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama upang ipagpatuloy ang laban, tinali siya ng slime. Si Sub-asa ay abala rin sa pagpigil sa papasok na Shinigami. Nasa loob ng safe ang lahat ng ninakaw ni Sab ito gamit ang gulong ng conversion. Samantala, tinatangka ni Sab ito na kunin ang fingerprint ni Rin. Bumalik si Sakura dala ang side ni Rin. Sinubukan muli ni Sab ito na gamitin ang gulong, ngunit natangay ito ng selyo. Biglang bumagsak ang mga papel mula sa kisame, mga form ng pagpaparehistro ng kasal. Binuhusan ni Sab ito ng pulang tinte si Rin at itinulak siya pababa para i-seal ang deal. Tuwang-tuwa siya hanggang sa napagtanto niyang ang mga form ay talagang mga kontrata sa utang sa ilalim ng kanyang sariling pangalan, na ginagawang walang silbi ang mga ito. Nang magsimulang sumugod ang mga babae sa silid, si Sab ito ay nabigla at walang magawa. Sa wakas, inamin niya ang pagkatalo at hinayaan ang kanyang anak na sampalin siya sa mukha, malinaw na sinusubukang makakuha ng fingerprint. Ngunit ang selyo ay pumasok upang gawin ito sa halip, at ang selyong iyon ay naging lola ni Rin. Hinarap niya ang lahat ng babae at ipinahayag na nagde-date sina Rin at Sakura. Natarante si Rin, habang si Sakura ay nanatiling kalmado. Sumabog si Sab ito, na bumasag sa nakakahiyang katahimikan. Umuwi ang grupo, iniwan ang paglilinis kay Lola. Nabawi nila ang pera, ninakaw ni Sab ito, pekeng selyo, at iba pang gamit. Kahit alam ni Rin na nagsinungaling siya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting salungatan. Nanatiling kalmado at emosyonal si Sakura, ngunit noong gabing iyon ay gamaan ang pakiramdam niya na hindi nagpakasal si Rin. Lately, may mga kakaibang nangyayari. Sa pagbabalik ng mga pagsusulit, ang isang mahirap na mag-aaral na nagngangalang Kira ay nakakuha ng perpektong 100 at crin-edit niya ito sa isang matalinong panulat. May tsismis na hindi ito ibinebenta sa mga tindahan ngunit random na ipinamigay ng isang misteryosong lalaki. Ang ilang mga mag-aaral na nakakuha ng perpektong marka dito ay naiulat na nawala pagkatapos. Hindi naniwala si Kira hanggang sa hilahin siya ng panulat at hinabol ito ni Sub-asa. Sa labas, maraming tao ang hinihila sa isang portal ng mga panulat at lumipad si Rin para mag-imbestiga. Habang sinusundan ng mga tao, bigla siyang inatake ng isang babae na inakala niyang siya ay isang tiwaling Shinigami. Bagamat sinubukan ni Rin na magpaliwanag, hindi siya ang uri ng makikinig, mas katulad ng tipong nag-lecture habang umaatake. Samantala, ang tunay na tiwaling Shinigami ay nagpakita at naakit ang mga tao. Naglunsad ng pag-atake ang babae at si Rin. Tumakas siya sa isang bag, at hinabol nila siya sa isang pabrika ng produksyon sa kabilang buhay. Dahil ang paghuli sa mga lalaking ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng reward, si Rin ay sumugod at gumawa ng mabilis na mga bagay, na nailigtas ang mga estudyante. Ang babae ay humanga sa kanyang lakas at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Agiha, isang Shinigami na dalubhasa sa pangangaso ng mga tiwali. Nang tanungin ni Rin kung gusto niyang hatiin ang gantimpala, tumanggi siya at agad itong nawala.
Umuwi siya dala ang gantimpala at nangako kay Rukomon ng isang piging. Kahit papaano ay natuntun siya ni Agiha. Sa pag-aakalang dumating siya para kumuha ng bahagi, mabilis na itinago ni Rin ang pera, ngunit talagang naroon si Agiha para humingi ng tulong sa kanya. Ipinaliwanag niya kung paano gumawa ng malupit, hindi etikal na mga bagay ang tiwaling kumpanya ng Shinigami. Dati niyang hinahangaan ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, na isa ring mangangaso ng tiwaling Shinigami. Ngunit isang araw, umalis ang kanyang kapatid na babae upang habulin ang pinuno ng ring at hindi na bumalik. Noong nakaraang buwan lang, nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang kapatid na nagsasabing siya ay may kasintahan, at ang kasintahang iyon ay si Sabito. Sigurado si Agiha na naakit ang kapatid niya sa nakakatakot na lalaking iyon. Sinubukan ni Rukomon na linawin na si Sabito ang ama ni Rin, ngunit mabilis siyang pinatahimik ni Rin. Wala pa ring ideya si Agiha, at kailangan niya ngayon ng tulong ni Rin para talunin ang pinuno ng tiwaling Shinigami. Noong una ay ayaw makisali ni Rin, ngunit matapos makatanggap ng panibagong liham mula sa kanyang ama na humihingi ng pera para ligawan ang mga babae, nangako siyang tutulungan si Agiha. Sa sobrang tuwa, hinawakan ni Agiha ang kanyang kamay bilang pasasalamat ng nagkataong nagpakita si Sakura. Nahihiya, tumakas si Agiha, at si Rin, na ayaw mag-aksaya ng oras sa pagpapaliwanag, nagtanong na lang kung bakit dumating si Sakura. Pakiramdam niya ay parang may nakabantay sa kanya buong araw. Kagaya ng sinabi niya, may lumabas na mini cameraman sa labas. Nahuli ito ni Rin at napagtanto na may nagmamasid sa kanya mula sa kabilang buhay, pagkatapos ay sinira nito ang sarili. Nangako si Rin na tutulungan siya, at ang lumabas, ang nag-espiya kay Sakura ay walang iba kundi si Sabito, na gustong makita kung anong klaseng babae ang nagustuhan ni Rin. Samantala, halatang naabala pa rin si Sakura sa insidente ng paghawak sa pagitan ni Rin at Agiha. Pagkatapos ay pinalibutan siya ng napakalaking bilang ng mga espiritu. Naghanda si Rin para hanapin ang nag-eespiya sa kanya, ngunit biglang lumipat ang espasyo. Isang landas ng espiritu ang bumukas at tinawag siya, at dahil nakaramdam siya ng gulo para kay Sakura, tumalon siya. Naligaw si Sakura sa kaharian ng mga espiritu, at ang mga multo ay kumapit sa kanya na nagmamakaawa para sa kaligtasan. Nagpatuloy siya sa paglalakad ngunit kahit papaano ay umikot pabalik sa parehong lugar kung saan nakatayo ang isang ATM. Sinabi sa kanya ng mga multo na ang pagdeposito ng 10,000 yen ay hahayaan ang isang espiritu na dumaan. Ito ay parang panloloko, kaya tumanggi siya, sa lalong madaling panahon na pagtanto na sila ay talagang nahulog na Shinigami in disguise. Nang umatake sila, nagpakita si Rin at tinapos sila. Isang blonde na babae ang nagpakita, nagpakilala bilang sekretarya ni Sabito at binabati si Sakura sa pagpasa sa pagsusulit. Binigyan niya sila ng singsing na diamante bilang regalo sa kasal, kasama ang 1,000,000 yen na utang na papel para dito. Tumanggi si Sakura, sinabing magkaklase lang sila, halatang may hinanakit pa rin sa paghawak. Bumaba si Agiha, at laking gulat ng sekretarya nang makita siya. Ipinaliwanag ni Rukomon na ang paghawak ay simpleng si Agiha na humihingi ng tulong kay Rin. Sa sumunod na labanan, gumamit ang sekretarya ng mga smoke bomb para mawala, ngunit naramdaman siya ni Agiha at naghagis ng isang coin attack na nabasag ang kanyang maskara, na nagpakilalang kapatid siya ni Agiha. Dumating din si Sabito at ipinaliwanag ng kapatid ni Agiha na hindi siya nalinlang. Talagang nahulog siya sa hitsura ni Sabito sa isang labanan. Hindi niya inaasahan na magiging CEO siya ng isang masamang kumpanya. Nang makita niya ang pakikipag-ugnayan ni Rin at Sabito, napagtanto niyang sila ay mag-ama. Galit na galit sa ginawang para siyang walang muwang, inatake silang lahat ni Agiha. Ginamit ni Sabito ang kaguluhan para nakawin ang 1,000,000 yen na singsing at nag-iwan ng panibagong utang para kay Rin. Hinabol siya ng 4 at naghinala pa si Sakura na may gusto si Agiha kay Rin. Pumasok sila sa isang maze na idinisenyo ni Sabito at si Agiha ay naakit sa isang maling landas at nakulong. Sinabi ni Rin kay Rukomon na ay escort si Sakura pabalik habang pinupuntahan niya si Agiha. Nagising si Asia na nakakulong sa isang sapot ng gagamba, at nailigtas lamang ng isang Shinigami na nagsasabing siya ay isang undercover na ahente sa kumpanya ni Sabito. Nag-alok siya na makipagtulungan sa kanya at hiniling sa kanya na pumirma sa isang dokumento. Sa pagtitiwala sa kanya, pinirmahan niya ito ng walang tanong.
Sa kabutihang palad, dumating si Rin sa oras upang ibunyag na ito ay talagang isang kontrata sa utang at ang lalaki ay isang nahulog na Shinigami. Hindi naman nagpasalamat si Agiha at sa halip ay nagalit siya sa pagiging anak ng manloloko. Ipinagpatuloy nila ang paghahanap kay Sabito, at nasaksihan ni Rin si Agiha na gumagastos ng pera tulad ng tubig. Mukhang wala siyang pakialam sa panloloko, kaya naisip ni Rin na hindi kailangan ng tulong niya at hinayaan siyang gawin ang gusto niya. Samantala, hindi umuuwi si Sakura. Sa halip, bumalik siya upang hanapin si Rin, ngunit ang mga residente ng bayan ay nagsimulang kumilos ng kakaiba, sinusubukan ang lahat ng uri ng mga paraan upang pilitin ang mga singsing sa kasal sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang madaming Rin look-alikes, lahat ay sinusubukang ibigay sa kanya ang mga singsing. Sumulpat ang totoong Rin at itinaboy sila, saka sinubukang lagyan ng singsing ang daliri ni Sakura, pero ang malamig na titig nito ang nagpakaba sa kanya, at ito pala ay peke Rin. Tinanong ni Rukomon si Sakura kung ano ang nagustuhan niya kay Rin, at sinabi niyang hindi siya sigurado. Inamin ni Rukomon na ito ay understandable sino ang mahuhulog sa isang mahirap na tao. Ang pagpapakasal sa kanya ay nangangahulugan ng pagbabahagi ng kanyang utang. Sinabihan siya ni Sakura na huminto sa pagdaldal. Ang tunay na Rin ay nagdurusa mula sa sakit ng ulo, hindi lamang pagharap sa hindi pagkakaunawaan ngunit kailangan ding balikatan ang isang bangkos ng utang salamat sa kanyang ama. Ang pag-iisip tungkol kay Sakura ay nakatulong ng bahagya na mabawasan ang stress. Tapos may narinig siyang sumisigaw para humingi ng tulong. Si Agiha ay inaatake ng isang demonyo na nagkakahalaga ng 1,000,000 yen. Tinapos ito ni Rin sa isang pag-atake ng kanyang armas. Sa sobrang takot ay niyakap siya ni Agiha ng mahigpit na iniisip na masasawi na siya. Dumating kaagad si Rukomon, ngunit sa puntong ito, walang paliwanag na kapani-paniwala. Iniwan ni Sakura at Rukomon ang dalawa. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Rin. Noong summer break, pumunta si Sakura sa pool kasama sina Kira at Meiho. Doon ay nakakita siya ng isang multo, isang napakasiglang babae na patuloy na nagsisikap na makipag-usap sa mga nabubuhay. Pagkabalik mula sa pool, gustong hanapin ni Sakura si Rin para sabihin ito sa kanya, ngunit ang pag-alala sa eksenang magkayakap sila ay nag-alinlangan siya. Dumating si Tsubasa at nag-alok na tulungan siya, ngunit na heatstroke siya dahil hindi siya nakasombrero. Samantala, nakikipagpulong si Rin sa isang kliyente. Sinabi sa kanya ng dalaga na pumunta siya sa amusement park kasama ang kanyang kasintahan. At pagkatapos nilang dumaan sa haunted house, parang walang mali sa una, pero paglabas nila, ganito ang itsura ng boyfriend niya, parang sinipsip ang kaluluwa niya. Sa sandaling iyon, nagpadala si Agiha ng liham na humihiling kay Rin na pumunta sa amusement park dahil mayroon siyang mahalagang impormasyon, bagaman ito ay parang isang bagay na gagastos sa kanya ng pera. Samantala, sinabi ni Sakura kay Tsubasa ang tungkol sa multo. Nang makita niya si Sakura na naka-swimsuit, natuwa siya at inimbitahan siya sa amusement park para mag-imbestiga. Ayon sa narinig nilang tsismis, ang multo ay maaaring si Rina, isang sumisikat na idolo na nasawi sa isang aksidente bago siya dapat magtanghal sa parke. Ipinagpalagay kaagad ni Tsubasa na ang babae ay isang masamang espiritu at sinubukan siyang i-exorcise ng mabilis upang magkaroon siya ng mas maraming oras upang makipag-usap kay Sakura. Nagalit si Rina at umalis. Kakapagkita lang ni Rin kay Agiha, at sa kanyang outfit, halatang gusto lang niyang magsaya. Ngunit nang sabihin niyang ang haunted house ay konektado sa isang nahulog na Shinigami, at ubiling pumayag itong sumama. Pagpasok pa lang nila, dumating sina Sakura at Tsubasa. Sinabi ni Tsubasa na nakakita siya ng mga pahiwatig tungkol kay Rina at sinabing nagtatago siya sa haunted house. Pero sa totoo lang, dahilan lang iyon para makasama si Sakura. Lahat sila ay pumasok sa loob, ngunit si Sakura, sanay na makakita ng mga multo, ay hindi napigilan ng mga takot. Nakita niya ang totoong multo na tumakas. Hinawakan ni Tsubasa ang kamay ni Sakura at hinabol ito, na parang isang masayang mag-asawa. Biglang nabunot ang kaluluwa niya at natapilok siya. Si Rin, nagtatago sa malapit, ay hindi maintindihan kung bakit nandoon pa ang dalawa. Galit na inihagis ni Tsubasa ang kanyang sandals, habang si Sakura ay napahiwalay sa kanya habang hinahabol ang multo. Si Rin ay natamon ng isa sa mga pag-atake ni Tsubasa. Sinamantala ni Agiha ang pagkakataon na itali si Rukomon at umalis mag-isa.
Nang magkamalay si Rin, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ilalim ng isang balon kasama si Agiha. Bagamat medyo naging magaling siya, nalaman niya ang pangunahing isyu sa tuwing natutuwa ang isang lalaki sa pagprotekta sa kanyang kasintahan, may kumukuha ng kanilang kaluluwa. Biglang nagulat si Agiha ng isang gagamba, at tumalon siya sa mga bisig ni Rin. Kung nagkataon man or kapalaran, dumating si Sakura sa sandaling iyon at nakita niya ang kabuuan nito. Ang isang hindi pagkakaunawaan ay nakasalansan sa isa pa. Sinubukan ni Rin na magpaliwanag ngunit nagalit si Agiha dahil hindi niya siya pinansin, at nagpatawag siya ng isang grupo ng mga lapida na nauwi sa pagkalat ng lahat. Hinarap ni Rin si Sakura at ipinaliwanag ang lahat, na siya ay gumagawa ng isang kaso at ang mga may maruming puso lamang ang kumukuha ng kanilang mga kaluluwa. Sumang-ayon din ang tatlong espirito sa likod ni Sakura kay Rin. Kung tungkol sa kung siya ay may hindi malinis na pag-iisip habang nag-iisa kasama si Agiha, iyon ay nasa kanya upang hatulan. Hindi naniwala sa kanya ang tatlong espirito at bigla silang hinayla. Sa kabutihang palad, nakatakas sila salamat sa pagharap ni Agiha sa tiwaling Shinigami. Sina Rin at Agiha ay nagtungo para hanapin ang iba. Samantala, sinubukan ni Rina na kumanta upang makuha ang atensyon ng mga tao, ngunit walang nakakarinig sa kanya, na nagpagalit sa kanya upang maging isang mapaghiganti na espirito at nagsimulang magpaputok ng kuryente. Isang boltang tumama sa haunted house, na nagdulot ng blackout sa buong parke. Sinangga ni Rin si Sakura habang sina Agiha at Tsubasa ay nagkamaling magkayakap, sa pag-aakalang iba ang isa. Saglit silang naging masaya, at agad na naaga ang kanilang mga kaluluwa. Sumugod si Rin upang iligtas sila, at sa wakas ay natagpuan na ni Rokomon ang salarin. Umupo silang lahat para mag-usap. Ang salarin pala ay isang lonely boy na hindi pa nakaranas makipag-date sa isang babae. Nasawi siya bago nagkaroon ng pagkakataong pumunta sa isang amusement park kasama ang isang babae at nauwi na makulong sa haunted house. Ang makitang napakaraming mag-asawa na nagmamahalan ay nakatambak sa kanyang selos, kaya't sinimulan niya silang guluhin para maging masaya. Ang tiwaling Shinigami ay talagang mga kaibigan niya at tinutulungan siya. Sa labas, galit na sumisigaw si Rina sa pamamagitan ng loudspeaker, hinihingi ang mga tao na bigyang pansin siya. Nagmamadaling lumabas si Rin at humingi ng autograph sa kanya, na nagpakalma sa kanya. Pagkatapos ay inilabas ng haunted house boy ang lahat ng mga taong inagaw niya ang kaluluwa para makahingi din sila ng autograph kay Rina. Ang gusto lang niya ay atensyon. Gayunpaman, pagkatapos pumirma ng mga autograph, tumanggi siyang sumakabilang buhay. Ang tunay niyang hiling ay makapunta sa Hollywood at parang hindi pa siya makakapunta hanggang sa mangyari iyon. Sa pagkakataong iyon, lumabas ang haunted house boy at nagtapat ng nararamdaman kay Rina. Palagi niya itong hinahangaan mula sa malayo ngunit hindi kailanman ng ahas na lumapit dahil sa tingin niya ay hindi siya karapat-dapat. Ngunit ngayon ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob. Nang tanggalin ni Rina ang kanyang salamin, siya pala ang eksaktong pinakaligtas na uri, isang gwapong lalaki. Kaya't inihayag niya ang kanyang pagreretiro at mapayapang lumipat sa kanya. Noong gabing iyon, parehong may mga iniisip sina Rin at Sakura. Mula nang iligtas siya ni Rin sa demonyo, palagi na siyang iniisip ni Agiha. Ngunit para makasigurado sa kanyang nararamdaman, nagpasya siyang kumpirmahin ito para sa kanyang sarili. Sa paaralan, nagugutom si Rin dahil wala siyang natatanggap na request letter or handog. Habang malalim ang iniisip ay biglang sumulpat si Agiha at niyakap siya mula sa likod at kailangan niya ng kumpirmasyon. Nasaksihan ni Sakura ang buong pangyayari at walang silbi sa pagpapaliwanag ng kahit ano ngayon. Kinabukasan, sinubukan ni Rin na kausapin si Sakura, ngunit itinuring niya itong parang invisible. Samantala, naghanda si Agiha ng lunchbox para kay Rin. Binalak niyang manalo muna sa tiyan nito, dahil ang daan patungo sa puso ng lalaki ay sa pamamagitan ng tiyan nito. Habang lumilipad, bigla siyang inatake ni Tsubasa, na napagkamalan siyang masamang espiritu. Nang marinig ang kanyang plano, nangako siyang tutulong. Sa sandaling wala na si Rin sa larawan, siya mismo ang gagawa ng galaw kay Sakura. Sa paaralan, dinalhan ni Agiha ng tanghalian si Rin. Nais niyang mapanatili ang kanyang dignidad upang patunayan na walang namamagitan sa kanila ni Agiha, ngunit sa sobrang gutom niya ay dinala niya ang tanghalian pabalik sa lumang gusali ng paaralan upang kumain. Pagkatapos ay sinubukan ulit ni Rin na lapitan si Sakura,
ngunit sa tuwing ginagawa niya ito hindi niya ito pinapansin. Nagpakita si Tsubasa na sinusubukang i-matchmake sina Rin at Agiha. Ipinaliwanag ni Rin na hindi sila nagde-date, na sinasabing nasusuklam siya sa kanya. Pero maya-maya lang dumaan si Sakura kaya gusto niya siya, at walang ideya si Rin kung bakit palaging nagpapakita si Sakura sa pinakamasamang posibleng sandali. Sa tanghalian, determinado si Rin na kausapin siya. Dumating si Rukomon na may dalang panibagong tanghalian na ginawa ni Agiha. Pinapainit ni Tsubasa ang sandali, na lalong naging magulo. Paliwanag ni Rin, ito ay isang reg-along pasasalamat lamang, pero anong klaseng regalo ang puno ng mga pusong ganito? Hiniling ni Rin na mapag-isa na lang sila. Samantala, nakatanggap si Agiha ng tawag mula sa kanyang lola, na nagsabi sa kanya na mali ang dala niyang lunchbox. Ang ibinigay niya kay Rin ay ang wish lunchbox, na magbibigay ng anumang hiling. Ngunit ang tumutupad nito ay isang masamang espiritu na ipinagpalit ang kaluluwa para sa kapangyarihang magbigay nito. Pagdating ni Agiha sa paaralan, nag-teleport na lahat palabas ng classroom. Si Rin at Sakura na lang ang natira. Ipinaliwanag niya ang lahat kay Tsubasa, na nagpanik at sinubukang humanap ng paraan para makapasok si Rin bago gumawa ng kakaibang hiling si Sakura sa loob. Ang masamang espiritu ay nagpakita at nag-alok kay Rin ng 3 kahilingan, nagamit na niya ang isa, 2 ang natitira. Ngunit hindi ito pinansin ni Rin at itinoon ang pansin sa pagpapaliwanag kay Sakura. Magkaibigan lang sila ni Agiha, wala nang iba. Casual na sagot ni Sakura, okay, ano naman. Napagtanto ni Rin na hindi naman talaga sila sa simula, kaya bakit siya nagpapaliwanag. Naramdaman na lang niyang galit ito at ayaw siyang kausapin, at wala talaga siyang ideya kung ano ang iniisip nito. Ang espiritu ay patuloy na nagsasalita sa kanyang likuran, na iniinis si Rin hanggang sa sinabi niya ito na tumahimik, na nag-trigger ng pangalawang kahilingan. Itinulak pa nito, nag-aalok na tulungan siyang maunawaan ang iniisip ni Sakura. Nagsimulang mag-waver si Rin, ngunit sa sandaling iyon ay pumasok si Agiha at ang iba pa sa pintuan at sinira ang espiritu. Ipinahayag ni Agiha na hindi na dapat lalapit si Sakura kay Rin. Si Sakura, na mukhang malamig, ay nagtanong kung bakit dapat niyang pakinggan iyon. Nataranta si Agiha, hindi niya akalain na magde-date talaga sila at third wheel siya, kaya tumakbo siya. Hindi maintindihan ni Sakura kung bakit, ngunit nang sabihin ni Agiha na huwag lumapit kay Rin, lumaban ang kanyang puso. Samantala, si Agiha, sa kanyang sandali ng pagkabalisa, ay nakatanggap ng isa pang tawag mula sa kanyang lola. Samantalang si Tsubasa, nauutol pa rin siya, iniisip na may nangyari sa pagitan ni Rin at Sakura noong sila lang. Biglang tumakbo ang mga masasamang espiritu na hindi pa ganap na nawasak, nagbibigay ng mga hiling sa pamamagitan ng pagsasamantala sa damdamin ng mga tao. Tinarget ng isa sa kanila si Tsubasa, tinutokso siyang mag-wish. Sumugod si Agiha at hinarap ito, pagkatapos ay nagpatuloy sa paghabol sa iba. Ang espiritu ay nakatagpo ng isang nalulungkot na babae na pagkatapos ay gumawa ng pangwakas na kahilingan. Uubusin na sana nito ang kanyang kaluluwa nang dumating si Agiha. Nais ng dalaga na makalimutan ang lalaking mahal niya dahil may girlfriend na ito. Labis na nakiramay si Agiha, dahil siya rin ay third wheel, ngunit sinabi ng dalaga na hindi niya pinagsisisihan ang pagmamahal sa isang tao. Anong masama kung magmahal ka kahit taken na? Ang kanyang mga salita ay tumatak sa isip ni Agiha. Bumalik kasama ang dalawang na awkward, nagkita ulit sila sa request box. Pagkatapos ng maikling katahimikan, hiniling ni Rin na humiram ng pera kay Sakura upang isagawa ang isang gawaing pagpapalayas ng espiritu. At ganoon lang, nagkaayos na sila. Biglang sumulpat si Agiha at nag-alok na i-hire siya. Masyadong maganda ang bayad para tanggihan, kaya nagkatampuhan na naman.